Good evening, grade 9 Bayer. So as promised, today I will going to discuss with you the system of naming involving alkenes. Okay? So again, we will have now alkenes. Okay. So we will consider the straight chain alkene. Then we have the cyclic alkene and the branched straight and cyclic compound. Okay, and cyclic. So let's begin with the cyclic. Let's begin with the straight chain. Okay. So paano ba tong si straight chain? Paano ba ginagawa? So for example, this is your compound. So number 1, CH3, CH2, CH2, CH, and then another, and then we have CH, and then CH3. Okay, so this is now your straight chain alkene. Alkene because it contains the double bond. Okay, so how do we name such? Now, just like yung mga branch, we have to number. We have to put in or plug in the numbers. So at first, how many carbons do we see? So we see 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay? So again, if we were going to number, our compound has 1, 2, 3, 4, 5, 6. So meron tayong 6 na carbon. So this is already understood that your compound will be given the suffix. What is for 6? We have hex. Diba? We have hex. Since meron tayong double bond, we need to determine where is the location of the double bond. So meaning the lowest possible number should be placed on the very first carbon wherein you can see the double bond. So for example, in this case, I should not number it from left to right. I should number it from right to left. Dapat yun ang tama. Bakit? Kasi sa left to right, yung first carbon na mayroong double bond, papatak pa siya sa 4. Samantalang if I will number it right to left, 1, 2, 3, 4, 5, and 6, yung unang-unang carbon na mayroong double bond ay carbon number 2. So, yun ang priority natin. Again, in naming alkenes, dapat yung lowest possible number must be placed on the carbon that contains the double bond. On the very first carbon that contains the double bond. Kagaya nito. So if I will going to name this, you have to place now, where did you see the double bond? First. So nakita niyo na siya sa carbon number 2. So 2 hex, and then meron tayong double bond. Pag double bond, ang suffix niya ay in. So 2-hexene ang pangalan nito. Okay, another example. Let's say CH2 double bond, CH, CH2, 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 and CH3.
So, ilan ang ating carbon? So, initially, we have carbon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dahil may 7 carbon ka na, expect that your suffix will be hept. Hept. Diba? Kasi 7 na yung carbon mo eh. But here, nakita natin na may double bond sa unang-unang carbon pa lang. Diba? Sa unang-unang carbon pa lang, may double bond na. So, you can write here 1. Then hep. Dahil may double bond, this will become in. 1 heptene. Now, sometimes, kapag 1 na, hindi na nilalagyan ng number. It is understood na kapag walang number at double bond, ang assumption nasa carbon number 1 siya. Okay? But ito, since straight chain, so we emphasize the position ng double bond. Okay? So next, another example, ha? So we have, okay, so this will be the last in the straight chain. Okay. 3. CH3, CH2, CH2, CH, CH, CH2, 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 and CH3. So, nasa bandang gitna na, no? So, kung titignan natin, again, nagbilang muna tayo. Ilan ba yung mga carbons na involved? So, numbers na carbons na involved. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So kapag 9, ano ang suffix na ginagamit natin? Non. 'Di ba? Kasi non na yan eh, nona. Eh mapapalitan yan. So non. Dapat kasi nona. Kaya lang, dahil sa naming, bawal magdikit ang dalawang vowels. So tatanggalin niyo yung vowel doon sa prefix. Kaya magiging dapat yan ay nona kasi 9. But again, ang didikit kasi sa suffix ay E-N-E. Kaya magdidikit yung dalawang vowels. So, pag dalawang vowel nagdidikit, aalisin yung vowel coming from the prefix. Kaya magiging non, dudugtong yung in kasi may double bond siya, nonin. Kaya lang, nasaan yung double bond? Saan siya unang-unang nagpakita? Sa carbon number 4. So, ang pangalan nito ay 4-nonin. Okay? 4-nonin. So, paano naman kapag may branch? Diretso tayo. Branch naman. So, kapag branch, so, again, ang priority palagi ng lowest possible number ay doon sa double bond. So, example, CH3, CH, CH2, CH3, CH2, CH2, and then CH2, CH, double bond, CH2. Ayan, ha? So may branch na agad tayo. So again, rule, look for the longest continuous carbon chain. Dapat kasama ang double bond. Pag pinili natin yung straight count, ito, if we select this, so ilan ang bilang dito? So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So we have 7. But if we select this, so what will be our count? So you have 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8. So ang ating longest continuous carbon chain ay 8. So kapag 8, ano ang ating prefix? We have octa. 'Di ba? Octa. 8 yan eh. Again, bawal yon. So magiging oct, then dudugtong yung in. Octin. Okay? Octin. But how are we going to number? Again, priority ang double bond against sa branch. So yung hindi nakasama sa blue one, that will be your branch. Ito, this is the branch. No? So dito tayo. Again, magsisimula tayo doon sa side na magbibigay ng lowest possible number para sa unang-unang carbon na makakatanggap ng double bond. So we have here 1, 2, 3, 4. Siguro better tanggalin ko yung mga ano na, no? Tanggalin ko na yung mga red para hindi na kayo malito. Yan. Okay. Tanggalin ko muna silang lahat. So, doon tayo sa blue ulit. Sa blue, ito. Ay, sorry. Hindi pala ito blue. So, this is our blue. Yan. So, ito yung longest natin. So, magbibilang tayo right to left. So, we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay? So, saan lumabas yung ating first branch? Carbon number 6. At ang pangalan niya ay methyl. So, this will be 6-methyl. Diba? Mayroong double, wala nang ibang branches. So, dediretso ka na sa family, sa parent name. In some other books, kahit 1, ilalagay mo pa rin. 1 octene. Bakit naglagay ka ng 1? Kasi nasa number 1, yung unang-unang double bond, sa carbon number 1, unang-unang mong makikita yung double bond. Kaya 1 octene. In some textbooks, kapag 1, hindi na nilalagay. Okay? Pag 1 lang ha, hindi nilalagay. In some textbooks, parang assumed na yon. So we have possible or 6-methyl octene. Okay? Kasi pag walang number, ang assumed na agad yun ay 1. Now, pinagkayarian sa last lesson sa ibang section, kapag 1, hindi na ilalagay. Okay? Kapag 1, hindi na ilalagay. So, okay na tong 6-methyl octene. Okay, but again, I am not closing the book. May mga institutions, may mga ibang rules regarding the placement of 1. Pwedeng ilagay pa rin yan kung yun ang rule na susundin. Now, another last example for the branch. CH3, CH3, CH3. Okay. Next, CH, double bond, CH, CH2, and CH3. So here, again, dito naman obvious na no? Na ang long chain mo, yung straight. Obvious na yan. No? Kung hindi kayo convinced, then try nyo pa rin. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Pag dito ka naglagay, 7. Pag dito ka naglagay, di ba? Pag dito ka nagdo-1, 1, 2, 3, 4, 5, 7 din. Pag dito ka naglagay, 1, 2, 3, 4, 5, 6 lang. So, pag 1 here, 7.
1 here ay 6. Dahil 7 lang din naman, doon ka na sa straight. So, yan. Yan na yung consider mo. So, this will now become branches. Okay, now, gaya ng sinabi ko, 1, 2, branch. 1, 2, 3, double bond. Sino ang priority? Ang priority, again, ay the double bond. Kasi, pag naggaling tayo sa left to right, pang-apat pa yung unang double bond. Samantalang pag nanggaling tayo sa right to left, ikatlo pa lang, may double bond na. Okay, kayo na susundin. And the rest will become substituent. So, 3, 4 pa rin, 5, and 6. Okay? So, ganun lang ha. Basta again, kapag may branch or branches at may double bond, priority yung lowest possible number sa double bond. Okay? Doon siya mag-a-apply. Hindi sa... Kasi doon sa alkane, lowest possible number must be given to the first branch. So sa alkene, hindi ganon. Okay? Doon tayo sa double bond. And make it sure that the parent compound will contain the double bond. Kailangan kasama siya. Okay, so in this case, so the name of this compound will be 5 and 6. Tama? 5 and 6. Dalawa na magkamukha, dimethyl. Yung double bond nagpakita sa carbon 3. 3. Then you have your 7 to, di ba? Heptene. So we have 5, 6, dimethyl 3 heptene. Okay, so that's how it works. Ngayon, halimbawa, pantay. 1, 2, branched. 1, 2, double bond. Still sa double bond. Kasi kahit pantay sila. Okay, kahit pantay sila. Doon pa rin palagi sa double bond. Priority siya sa lowest possible number. Now, there are some situations na pwedeng magpakita ng several names ang isang compound. Okay, pwedeng magpakita, halimbawa hindi lang ito, meron pang isa na correct din naman. Correct din naman in such a way, pero pag inad mo yung mga numbers, ang total ay malaki kaysa ron sa isa, ang kukunin mo yung naming na nagbigay ng lowest sum. Okay? Halimbawa, i-add nyo ito. So, ang sagot niyan ay 11, 14. Tapos, meron kayong isang, chemical name. Dimethyl and heptene din. Kaya lang, yung mga numbers, iba. So, again, just add them. Kung sino magbibigay ng lowest sum, yun ang sagot. Okay? Now, meron din case na pareho ang sum. Okay, nagkapareho. Masyadong sakto. 14, 14 din yung isa. So ano na ang gagamitin? So ang ginagamit na basis ay yung number dito. Kung single number lang silang pareho, bawa 5 lang, tapos yung isa 4. Ganun na halimbawa. So pipiliin mo yung may lowest number. Kung 5 ito, 4 ang isa, pag inad mo 14, o dito ka sa lowest number, 4. Kung dalawa naman sila, most likely, yung tamang answer, etong second name mo, dalawa pa din. So kung dalawa sila, edi hanapin mo yung sum kung sino magbibigay ng lowest possible number sa kanilang dalawa. Ito bang taas o ito bang ibaba? Whichever. Basta pag inad mo silang dalawa, dapat hindi sila pareho. Okay? Dapat hindi sila pareho.
This is again with the assumption na tama ang mga pangalan. Kasi kung mali ang mga pangalan, that is possibly the reason why nagkakamali yung mga numbers. Kasi sa pangalan pa lang ng mga nakadikit at ng parent, mali na. Okay? So tatandaan. How about cyclic? Actually, medyo madali ang cyclic kung tutuusin. So, for cyclic, simple lang din. So, you have cyclic. Yan. Yan. So, these are the example of cyclic unbranched compound. So, makikita nyo na mayroong isa pang linya sa loob. So, that is an expression of double bond. Pag naging triple bond, nandito sa labas naman ng isa. Okay? Pag triple bond, wala sila, this is wrong. Triple bond. So, this is wrong. Okay, mali yan. Proper way of writing ay pag may triple bond, isa sa labas, ay isa sa loob, isa sa labas. Okay, yan ang tama na pagsusulat kapag may double bond or triple bond. Now, in this case, sa atin, automatic, wala pa silang branches. So, the name will be very, very easy. Kaya lang tandaan nyo tandaan. Ang double bond, kapag cyclic, they always carry 1 and 2. Palagi silang iniipit sa 1 and 2. Okay? Bahala ka na lang umikot kung ang ikot mo ay pakaliwa or pakanan. Nangyayari lamang yan kapag may mga branches na. Saan ka iikot? Saan ang priority mo? Pwede bang 1 and 2? Pwede. 1, 2, pwede. Basta always remember that the double bond must be between carbon 1 and carbon 2. Palaging doon nakatutok. So in this case, our compound is, okay, so let me rewrite. Yan. So our compound, so kailangan ba bang maglagay ng numbering kapag wala naman siyang kasamang iba? Wala na. So pwedeng wala na yon. So you can have, dito tayo cyclo, kasi sarado, 4. So we have a prefix for 4 ay but. Dahil may double bond, butene. Cyclobutene. Tanong, kailangan bang i-mention yung 1, 2 or pwedeng wala na? Again, similar agreement ng other sections. Kapag carbon 1 at carbon 1, 2, yan, hindi na nilalagay yung numbers. Kasi nga, automatic na carbon number 1 and 2 pag cyclic. Okay, so ito. So again, we have cyclo kasi sarado. Cyclo, tatlo, prop, at may double bond, propene. Cyclopropene. Ngayon, sir, ang double bond ba pwede kahit saan? Pwede, kahit saan. Pwede nga dito. Diba ito yung una natin. Pwede rito, pwede rito, pwede rito, pwede rito, pwede kahit saan. Bakit pwede, no? Kasi pi bond is what? Is a marotate, no? Malikot siya na bond, mobile bond. Magalaw siya, galaw yan ng galaw. So pwede siya magpakita dito, dito, dito. But again, regardless the position, the double bond must always be prioritized. So the numbering for them will be 1 and 2. Just like this one, you can say 1, 2,
So that's counterclockwise. You can also say 1, 2. That's clockwise. But again, it depends na gagamitin. Pero 1, 2 pa rin. Diba? 1, 2 pa rin ang meron tayo. So this one yan. 1, 2. So ito naman ay lagyan natin kaya na specific na kulay. So ito 1, 2. We will follow counterclockwise. Pwede rin naman 1, 2. So we will have the clockwise. Walang rule kung counter or clock. Nagdidepende sa mga nakakabit sa kanya. Okay? So, ano ang pangalan nito? So, meron tayong 6, sarado, cyclo. Ang 6 ay hex, may double bond, in. Cyclohexene. Okay? So, wala nang 1, 2 kasi understood na yon. So, paano ngayon pag may branch? So, example, we have may branch ito ha. Ayan. So, may branch na siya. Again, this is 1, 2. Huwag kalilimutan. Kaya lang, yung mga substituent, magkaiba. So, dito sa taas, ang substituent ay methyl. Sa baba, ethyl. Di ba, part of the rule is when you give the name, you have to alphabetize. Di ba? The main name, not the prefix. Yung main name. So, in this case, if this is 1 and this is 2, are we in the right direction? Kasi kung i-alphabet ko rin naman sila, 'di ba? Mauuna na yung E over M. Why not in the numbering, siya na rin yung priority ko. Kaya 1, 2, 3 and 4. Kasi pwede rin naman, no? Kung titingnan mo, you can also consider the tawag dito, you can also consider the clockwise thing. Yung clockwise thing, pwede. Kaya lang, kung i-alphabet, kasi pareho lang eh. 1, 2, 3. Pareho lang, di ba? 1, 2, 3. Kaya lang, focusing on the name, hindi sila pareho. Di ba? Hindi sila pareho. Ang isa ay M ang simula, methyl. Ang isa ay ethyl. So, i-priority mo na ang bilang sa mauuna sa alphabet. Kaya, ito ang tamang route. This one is the correct route. Kasi sa alphabet, una naman talaga. So ano ang pangalan? 3-ethyl. 1-methyl. Then create the family name. So sabi ko nga, pag 1, 2, pwedeng hindi na ilagay kasi understood. Pero kung gusto nyo ilagay, it's okay. So ako, hindi ko na ilalagay. So we have cyclo, kasi sarado. Cyclo, bute, kasi 4. And then double bond, in. So 3-ethyl, 1-methyl, cyclobutene. Yun ang ano niya. But if you want to insert 1 and 2, okay lang. 3-ethyl, 1-methyl, 1,2 cyclobutane. Okay? Another.
Okay. Again, so this is our molecule. So, focus. The double bond must take the 1 and 2. So, ang isipin mo na lang, anong 1 and 2? 1 and 2, which is clockwise in direction, or 1, 2, the one in counterclockwise direction. If you select the clockwise direction, then it's correct. So doon ang simula. So 1, 2, 3, 4, 5, and 6. So I will put it in red. Okay. So yan ang tama. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. So ganun pa rin policy. Una sa alphabets, yun ang mauna pa rin. So we have, so siguro bago to sa mukha nyo, nagkaroon na kayo ng mga extra element. Nagkaroon na kayo ng extra element like bromine. Kapag ganito, just write the root word and then add O. For example, normal mga halogens. So halogen, generic. Halogen. Diba? So, idadrop mo lang ito, halo or halo. E paano kung specific na? Bawa, chlorine. So, ang ating root word, this one. Diba? So, chlor. Kapag gagamitin mo sila sa mga branches or sila ay branch, yung root word, dudugtungan mo ng O. Chloro. So, bromine. Diba? Bromine. Eh, magiging branch. So, bromo. Iodine. O, medyo pangit lang pakinggan, pero ganun talaga. Iodine. So, we have iod. Iodo. Then we have your fluorine. Okay, fluorine will have fluor as the root word. So this will become fluoro. Okay, so in our case, this is our problem. Diba? So this is our problem here. So clockwise numbering, putting the double bond in between carbon 1 and carbon 2. That's okay. So our first material will be this one, bromine. So this is bromo. Bromo. Then nagbilang ka na ng pagganito. Okay, tuloy-tuloy na yan. So dito, methyl na nasa carbon 1. Bromo, nasa carbon 3. And we have ethyl, nasa carbon 4. So paano tayo magpapangalan? Siyempre, alphabet. Diba? We always consider the alphabet. Okay. Nakaya ng konti. Okay. Ay, sorry. Yan. So, ayan. Tayo. Okay. So, pagkapangalan tayo. So, sino sa alphabet, sino mauuna? Yung B o yung E? Siyempre, B. So, siya ay nasa 3. So, 3 bromo. Oops. So, 3. Okay.
So, ayan na. 3 bromo. Then yung pangalawa, yung E. 4 ethyl. Then yung ikatlo, diba? Siya yung 1. So, 1 methyl. So, 3 bromo, 4 ethyl, 1 methyl. Pangalan, cyclohexene. Again, hindi ko na sinulat yung double bond, yung numbering kasi siya ay understood na 1 and 2. Pero kung ilalagay nyo just like this one, hindi naman kayo mali. Diba? Hindi lang sumunod sa pinagyarian. 1 methyl, 1, 2 cyclohexene. So napakahaba, no? Pwedeng bawasan na lang natin. Now, ito yung sinasabi ko, guys. Ito na yan, ha? Di ba kanina, pag pwede ko siyang bilangan ng pabaliktad. So, ang 1 dito mag-i-start sa part na to. 1 dito mag-i-start. Diyan ko siya iwa-1. Halimbawa yan. So, 1. So, saan mapupunta yung ating direksyon? Kung siya ang 1. Again, hindi na siya pwedeng bumaba. Kasi maiipit niya kasi wala yung double bond doon. Diba? Hindi niya maiipit. So, pag dito siya nag-1, kaya iikot siya ng pabalik, makukuha niya. So, 1, then, yes, 2, 3, 4, 5, and 6. So, baliktad, no? Baliktad ang bilang. O, pangalanan natin. So, ganun din naman yan. Let us try. Let us name it. So, still, go to the alphabetical order. Pang ilan dito ang bromine? 6. So, 6, bromo. Pang ilan ang ethyl? 5. 5 ethyl. And then, ganun pa din, 1 methyl. Then, cyclohexene. Diba? Ayan. So, let us assume wala yung 1, 2. Okay, wala yung 1, 2 ha. Assume. Binareho ko lang. So, wala na tayong space. Okay, no space. Kasi walang number. So, we have cyclohexene. Okay. Add natin, di ba? Pareho yung pangalan, pero magkaibang numbers. So, pag in-add natin yung numbers, 3 plus 4, 7 plus 1, 8. Samantalang sa kabila, 6 and 5 pa lang, 11 na. Plus 1, edi 12. So, alin na tatanggapin natin? You have to consider the one with the lowest number. Lowest sum. Kaya ito. Now, gaya sabi ko kanina, what if parehong-pareho yung total? Balikan mo yung first number. Babalikan mo to. Pag magkaiba sila, you will consider yung mas mababa. Like this one, 3 and 6. Considering nga na pareho sila ng total. O, 3 and 6. So, ang kukunin mo, yung 3. Yung may 3. Kasi lowest number siya. Okay, again, lowest number siya. So, wala ka na iba kasi magagawang difference. Kung title na title silang pareho, kung parehong-pareho ang sum, doon ka na kukuha sa first two number. Sa first number. Kasi walang two compounds na may similar first number. First to. Pwede yon kung mag-ibang compound. Pero kagaya ng binigay ko, siya lang naman, nag-iisa lang siya. Hindi pa pwedeng pareho silang sa totality ay pareho silang 3 or pareho silang 6. Hindi. Isa sa kanila will be different. They will be different. But check kung sino yung mas bababa. Siya ang magkikerry ng name. Okay? So, ganyan yan. So, last example.
Okay? Lalagay. Ang double bond ko. Rin. Okay. Again, saan ka maglalagay ng 1 and 2? Dito, sa place na to. Kaya lang, sino ang 1, sino ang 2? Tignan nyo yung nakadikit sa kanya. Yung isa, ethyl. Yung isa, propyl. Diba? Kasi tatlo eh. Kaya prop. Dalawa, kaya F. So, syempre, between the alphabet, mauuna yung E sa P. Dito sa kanya man na ilagay yung 1. 1. So, 1, sabi ko, iniipit yung double bond ng 1 and 2. So, 1, 2, tuloy-tuloy na yon. 3, 4, 5. Okay? So, ayan. So, yun ang ating sequence. So, paano natin papangalanan? Again, sino ang una sa alphabet? Siyempre, yung E, di ba? Yun, nakalagay 1. 1, ethyl. No, rather. Sino ba mauna sa alphabet? Siyempre, yung C. Yan. Buti nakita ko agad. C. So, it will be 4, 4, chloro. And then, 1, ethyl. And then, 2, propyl. Diba? So, 2, propyl. Hindi ko na ilalagay ang 1 and 2. So, this become cyclo. Tandaan natin, 5. Pen, double bond, in. Cyclopentene. Okay? Hindi ko na nilagay yung 1 and 2. But again, kung gusto nyo ilagay, it's okay pa din yan. Rule pa din yan. Kung magkakaroon kayo ng multiple names, dapat consistent kayo. Kung may 1, 2 yung una yung ginawa, may 1, 2 na lahat yun para tatama ang bilangan. Okay, so this is now the name of this compound. Fluorochloro, 1 ethyl, 2 propyl, cyclopentene. Okay, so good luck. Thank you very much.